Good morning guys. Alas 6 pa lang ng umaga pero yung init ng araw, grabe. So andito kami ngayon ng mga anak ko, tsaka si Auntie Christine, si Ate Budgie, dinala ko sila lahat. Dito kami nagpahinga kina. Dito muna kami magsistay kina Madam Ten Gibbs. Dahil kapag may lakad yung kapatid ko, may mga business trip siya, at saka yung aking bayaw, kailangan naming bumisita dito para mag-check sa mga bata. Double check lang. Kasi ngayong morning pagkagising ko, si Jericho yung ubo niya guys, parang grabe yung ubo niya, so kinailangan nating mag-nebulizer. Meron namang nebulizer kaso walang nebule, so nagpabili ako ng nebule, and right now okay na, i-nebulize na siya, and then mag-take ng gamot. Mahirap yung mga ubo ngayon sa mga bata, no? Lalo na kapag kailangan na mag-take ng antibiotic kasi masyadong pangit na yung ubo. Then i-check din natin yung kanilang mga routine, kung nagagawa ba, and of course yung mga gadget time kasi minsan sumusobra. Mga ganun lang na mga bagay. Mayroon ng guidance. So, nag-iikot-ikot ako dito dahil wala naman ako masyadong gagawin today and Saturday. Dapat magbebenta ako pero later na lang. So, eto yung dating tinutulugan ni Mama nung dito pa lang siya nakatira. Pinaayos na naman ng kapatid ko at ng bayaw ko guys. Pinataas nila yung roof kasi may butas yan dati eh. Bahay kubo talaga siya dapat. Kaso nagkaroon ng butas yung nipa niya. Kaya kailangan palitan na ng color roof. Tapos tinaas na yung ceiling. And then, dito na side, si Mama natutulog dati. Pero, kinandado siya. Ayan. Kailangan siyang ikandado. Check natin dito. Daming tissue ng kapatid ko. Ako nauubusan ng tissue. Pero siya, tignan nyo naman. Sobrang dami. Mga camping gears ng aking kapatid andito din. Kasi sa kanila ako nakakuha ng ganitong klaseng, alam niyo yung ganong klaseng mindset na have your own things kasi it will be a good investment lalo na pag may mga anak ka at lalo na pag mahilig kayong mag-travel. So, dahan-dahan din ako nag-invest ng sarili kong gamit from tent. So, lahat kami magkakapatid meron kaming tent. Yung akin ay family tent talaga. Lahat kami merong camping picnic set, yung camping chairs, camping table, camping bed. And I found tawag nito, nakita ko yung, appreciate ko yung comfort na meron kaming sariling gamit ng mga anak ko kasi I don't have to run to them, lalo na out of the way yung bahay nila kapag meron kaming pupuntahan. Then ano pa ba, meron pa ditong old bag ni Ate Ashley oh. Mga trapo, grabe naman yung trapo. Kasi syempre may mga bata, kailangan yung toilet, yung bathroom, maraming mga anti-slip mats kasi naiiwasan yung mga aksidente. Lalo na mahilig silang tumakbo. Dito meron siyang mga bottle. Eto lagayan ng kanyang mga dishwashing soap, laundry, detergent, at saka yung Downy na DIY niyang ginagawa. Kasama yung kanyang mga staff. So, ginagawa ng kapatid ko, din distribute niyan sa mga tindahan niya. So, instead of selling those high brand like Tide, whatever, those dishwashing liquid na mamahal, ito na lang ang kanyang ginagawa at binibenta. Magaling yung kapatid ko eh, pagdating sa money making. Marami siyang source of income kasi she always keeps on thinking kung ano magandang source ng income. Bata pa sila dyan guys, 14. Joke lang ha. Pero bata pa sila. Yung baby nila dyan si Ashley pa lang. Isa pa lang yung anak nila. And of course, 3 kids later, si Madam Ten Gibbs ay mas marami na yung kanyang benta-benta dahil mas marami na yung kanyang kailangang paaralin. May mga pamangkin na akong dalawa pa. Si Harmony, yung bunso, tsaka si Jericho, yung only boy ng aking kapatid. Na-mention nga pala ng kapatid ko sa inyo guys no, na si Jericho ay autism, under autism, and that is already confirmed by their doctor. Syempre, si Doc Di Malanta. Ayan, the best doctor and the best pedia that I know. Kasi talagang na-diagnose si Jericho ng maayos at natulungan ng maayos. And of course, 1 year later, Jericho is able to do things that hindi niya nagagawa before. He's able to communicate. He's able to talk about how he feels
more than before. So, ang dami-daming improvement. So, kapag pala may autism ang isang bata, we have to really support them as much as possible and take them to the right people like pedia, doctor, mga therapist para makatch agad yung mga kailangang i-develop na akma sa kanilang age level. So, for Jericho's case na late, 5 years old na siyang na-diagnose and 5 years old na ginawa ng paraan lahat ng mga delayed na mga activities, mga it can be educational, it can be physical, it can be emotional aspect, delayed na siya. Pero like I said, the improvement was very fast and we are all happy. Ang saya ng kapatid ko, ang saya ng aking bayaw sa mga improvement ni Jericho. And I'm very happy kasi Jericho is on the spectrum ng autism na mahilig magbasa. He reads books na advanced sa edad niya. He reads already those encyclopedias. And Jericho just loves books so much. And he's quiet most of the time. Pero kapag may hindi siya gusto or hindi siya masaya or nasasaktan siya, he's able to communicate. So we are very happy for that. Ano pa ba? So, dito tayo. Balik tayo dito. Kasi papasyal ko kayo ngayong umaga. Mag-walking tayo. So, ito natatawa ako every time I see this one. Kasi na nag-aral kaming mag-swimming. Si Madam Sheena, ako, tsaka siya. Nagpabili kami sa staff ng kickboard. Bumalik yung staff namin, guys. Hilong-hilo siya. Tapos yung bit-bit niya, 2 item na tag 1,000 lang naman. 1,000 na surfing board. Hindi kickboard ang binili. Surfing board talaga. So, 2 piraso pati guys. 2,000 talaga. So, ayan na, naka-display. Pero, hindi pa naman nabubuksan yung isa. Then, meron dito mga sports equipments. Meron ding dart para sa mga naglalaro. May mga bisita sila. Minsan may mga kainuman yung, may mga party na nagaganap. So, that's one of the way to entertain themselves. Ikot tayo dito. So, dito na side naman ay ang kanilang aquarium na punong-puno ng koi fish before they all died. Namatay sila guys kasi nag-blackout ng matagal at hindi sila nagkaroon ng oxygen. So, pagka umaga, lutang lahat. Nakakalungkot kasi that koi fish, matagal na sa kanila yun eh. Ayan o. Wala na siya. And of course, Madam Ten Gives and my brother-in-law are Catholic. Kaya merong mga Mama Mary and Jesus at Santo Niño sa bahay nila. And let's go this way. Marami na din silang halaman eh. Mostly bigay. Kita nyo to guys. Etong puno na to always remind Madam Ten Gives of my sister's love. Alam nyo kanino galing yan? Hulaan nyo guys muna. Anyway, etong ate ko na to, i-comment nyo na lang sa baba kung nahulaan ninyo. Etong ate ko na to, itong kapatid ko na to, ang kanyang love language talaga ay mga bagay na feeling niya kailangan mo. So, nung na-feel niya na kailangan ng kapatid ko ng puno, binilhan niya ng puno. Ngayon, lumaki na yung puno. Actually, eto ay parang dwarf na mangga. Nagbunga na to ng ilang beses eh. So, may season na siya guys. Ganyan lang yan kalaki pero ang dami-daming bunga din yan kapag ka-season. So, binibigay na itong kapatid ko na to ay mga fruit bearing. Kasi feeling niya pag kailangan mo ng puno, bibigyan ka niya ng puno. Kakaiba din yung kapatid ko na to. So, let's move around here. Ayan, marami pa silang mga puno ng mangga sa baba. Dito tayo. Dahan-dahan lang tayo kasi minsan merong mga asyo. Ayoko sa asyo kasi tinatakulan ako. Oh, dito na part, meron silang lime. Ngayon ko lang ito nakita. Oh, 2 lime. Pero wala pa siyang bunga. Malaki din kasi itong itong lupa nila dito. Dito naman sa gilid meron silang dahon ng sibuyas. Uy, very good. Hindi na sila bibili. Then dito meron silang mga motor. Ba't hindi ko alam ba't ang dami-daming motor? And ang kotse ni Madam Sheena ay kailangan ng pagmamahal. Kailangan natin tong palinisan. Kasi at kailangan natin tong itakbo. Ang ayoko kasi dito guys kay Panther, pinangalanan ng ate ko to na Panther. Ito yung kauna-unahang sasakyan niya. This is a pick-up Mazda. Ang ayoko is mabilis siyang kumain ng gasolina. And kapag gasolina ng gasolina, nagpapalpitate po yung heart ko.
Kaya hindi ko masyadong ginagamit itong si Panther kapag wala yung ate ko. Lalong-lalo na nandiyan naman si Nissan Kicks. Then, dito naman na side, andito ang kapatid namin, meron siyang sariling maliit na container truck. Tingnan natin dito, nakasulat. Ayan. Glotic merchandise, not for hire. So, for delivery lang siya. Mga personal nila for their business. Dito sa likod, mostly mga ano na siya guys, mga equipments. Mga hardware equipments. Ngayon lang ako nakapunta dito kasi hindi ako masyadong pumupunta dito dahil feeling ko matitempt akong maghanap ng, ng mga pre-love niya. Pero as you can see, ang dami-daming gamit dito ng kapatid ko. Merong mga tray, merong mga hardware na halo-halo na siya guys. Para na siya ditong surplus. Ayan. No. Sobrang dami. At ngayon magpapasko na naman. Alhamdulillah. Maglalabasan na naman yung mga decoration niya pang Pasko. Dito naman is ang kanilang mga dito pa palang isang nila truck, container truck. So dito nagpagawa yung kapatid ko ng extra 2 rooms kasi gusto niya na magkaroon ng boys quarter and yung kanyang trusted na katulong kailangan ng room dito para madali ma-access yung mga bata just in case wala sila. So this is how big the room is. This is like 3 by 3. And of course, malapit na siyang matapos. Ayan, meron pang isa dito. So etong bahay nila guys, hindi talaga to siya na sila lang talaga ng bayaw ko yung nagplano. So they are trying to maximize the space. Dito naman yung laundry area. Ayan si Nanay. Hi ka naman Nanay. Hi. Oh, naglalaba si Nanay. Naglalaba ka, Nay? Then, meron silang aso dito sa likod. Morning! Para sa mga kawatan. So, let's move around here. Dito tayo. Magtataka yun si Madam. Hi! Magtataka yun si Madam. Ba tayo nag-iikot? Siya yung bago, gang? Yes po. Okay. Hello! So, dito tayo sa kusina. Mag-hi ka naman. Ay, yung ating chef ngayon ay nagluluto. I'm just cooking the noodles. Chico, no, nak, no. Nagluluto siya ng breakfast ng mga bata. Ha? There's noodles. So, dito naman na part, nakita nyo na to ilang beses, dito kami kumakain. At dahil ako lang mag-isa, guys, iniwan ako ng mga kapatid ko. Yung isa nasa Thailand, yung dalawa nasa Malaysia, yung isa is nasa Mount Apo, then yung isa nasa Cebu. Hindi ko na alam kung nasaan pa yung iba. Pero right now, I'm going to have a breakfast on my own, solo. Pero sabi ko nga kay mama kagabi, umuwi siya dito. Kasi normally si mama sa bahay ko talaga dumidiretso. Pero sabi ko kagabi, ma, dito kami lahat sa bahay ni Madam Kenji. Diretso ka na lang dito. Kaso gabi na daw siya natapos, hindi na siya nakauwi. So diretso na siya work ngayong morning. And today is Saturday. It's supposed to be a slow day for me and my children. So this morning, kasi kahapon nilabas ko na sila sa beach. So ngayon, I want to check on my shop, my Yumi Thailand closet, and few things I have to do. Kaya, naku guys, come with me on this slow Saturday episode. Si Chico, wala pa? Wala na, naligo na siya. Ningning is also eating well. Wow, let me see, Ning. Wow, asang itlog, gang? Diba nag-fry kag egg? Paborito na. May mga bata, oh. Gutom na gutom. Vitamins pala nila. I'll be like it. So, Chico goes next. Ay, naguman naman kaon ng mga bata. Wala na yung noodles si Chico. Okay, sige. Ano lang ang sunny side up? Mayumi is also eating. Isakyan ka? I love Mayumi. Kinsa? Si Maning?
ginasuog man ni Ate Aiko. I love Mayumi. I don't love you. Yes, but slowly there's bones. Matutom lagi akong gusto unta na shot. Good morning, guys. May kasama tayo, oh. Si Mr. King. Uy! Tamang-tama, princess tsaka king. Uy, married na yan, guys. Siya yung bagong driver nila, Madam Ten Gives person. Mag-hi ka naman. Hi. Vlogger na vlogger. Vlogger ka ba dati? Yes po, vlogger. Kaya pala. Vlogger yung dating mo, marunong ka mag-hi. Kasi merong iba mahiya talaga, isa hi pa lang. Anyway, nagbe-breakfast na ako, guys. And this is my breakfast for today. Wala talaga, guys. Iniwan ako ng mga kapatid ko. Iba talaga kapag hindi nila tayo sinasama sa budget. So anyway, okay lang kasi minamahal pa rin nila ako kahit ako lang mag-isa. Meron akong kanin, itlog, ampalaya, tuyo, at saka suka. Etong suka, guys, tinatago yan ni Madam Ten Gives kasi paborito niya. Pero pag kumakain kami dito, nilalabas. Kasi alam nila na kung gaano katakaw yung kapatid ko, times 2 kami. So, eto guys ang kinakain ko dahil ako ay kailangan maging productive ngayong Saturday at hindi ko alam kung saan ako magsisimula. But what I'm going to do is I'm going to eat first, then I'm going to drink plenty of water, then I'm going to drink my medicine, and then I'm going to see what to do. So, yeah. Kain muna tayo. Madam Ten Gives, pag napanood mo tong vlog na to, right now, nagbi-meeting yung mga staff mo. Ano na daw? Bubuo na lang daw sila ng sarili nilang banda para sila na lang daw yung i-hire mo. Sample. Nana may lights na, no? Oh, lights, check. Ano pa? Speaker. May microphone. Napay kita, oh. Laka, Madam Ten Gives, kabahan ka na, oh. Mayroon palang nag-meeting dito. Laka, panuunin dito. Yan ko ha. Yan ko niya. Hala ka, patay. Pati ang gitarist. Chat sa ko ay nulay na. 15,000 per head. Hala! Gabi, ang mahal, Madam Paz. Madam Ten Gives, anong comment mo? Mag-comment ka ha. Alam ko manonood ka sa vlog na to. Uy, in fairness, 1K lang po. 1K lang daw kay King, oh. Kaya bagman. Kasali sayaw yun ha, macho dancing. Yati. Ha? Dito na siya mag-driver. Ay. Ay, kailangan sa lawa. Si nanay, guys. Ilang taon ka na dito, nay, kay Madam Ten Gives? Tagal na kasi ako dito. Maldita, ma? Malapit na mag-5. 5 taon? Ulo? Maldita ba si Madam? Sagutin natin yung question. Hindi naman. Hindi, maldita. Pag mayroon ikagalit, Paano magalit si Madam? Sige daw. ako ay hindi ko. Hay naku, ayokong pag-usapan yan. Ayaw ko kasi baka pa... Baka atakihin ka daw sa puso. Kahit wala dito si Madam, atakihin ka sa puso. Ay naku, hindi naman. Maramdaman mo yung galit niya. Ayan man si Madam mo sa CCTV. Kahit naman nagagalit si Madam, ako parang wala sa akin. Mag-hi ka muna. Hi! Ay. Hello! Hello! Ayan guys. Madam! Busy ka na. Sige na, dali kinagatingin si Madam. Dito na gani ako. Ay, nakaw na. Kayo mag-chat si Madam. Ngayon, magwalis naman ako doon sa loob. Sige. kwarto. Diyan sa bedroom nila. Oo. Ha? Maglinis na ako dito. Tsaka yung toilet nila, ha? Oo, siyempre. Ayan guys, so kompleto dito ang staff ni Madam Ten Gives. Ako muna yung kanilang amo-amohan today. Ayan si King, ang personal driver. Ayan si Tita Aiko, ang personal caretaker at ang nani ng kanyang mga babies. And then si nanay na nakita nyo kanina. Sabi ako ang nanay ng mga bata. Paggabi si nanay yung nanay ng mga bata. Pagkahating gabi, lumilipad ka, nay? Ay, naku. Ako lumilipat. Ako kaya kaliwat ako ng ganito. Joke lang, nay, oy. Parang continue nila sa akin. Ako, nay, tanggapin ko yung bato, nay. Ayan, tas si... Gawin niyo ako naglilipad. Kina-joke namin si nanay, guys, kasi ang lakas-lakas niya sa kanyang edad. Kita niyo sila? Busy, nagpaplano kung anong gagawin sa isang talong. Madam Ten Gives, isang talong lang ba ang iniwan mo sa amin? At parang nahihirapan silang isipin anong gagawin. Ayan, si Tita Aiko, na hindi na masyadong kumakain, parang gumaganda na yung katawan. Pinapagutuman ba kayo dito? Magsabi kayo, blink, guys, blink twice if you are in trouble. Alam Ay, kailangan namin ng gulay, Madam Ten Gives. Kami ay nalalanta ng walang vitamina dito. Ang galing ng chef, nakaplano na siya. After naming mag-breakfast, nagplano na agad ng lunch. Sana all. After ng lunch, nagplano na siya ng dinner.
Planuhin mo na rin yung bukas. Automatic na yan. Magluluto daw sila ng maaga at magtatrabaho ng mabilisan kasi sila daw ay magja-jamming mamayang gabi. Sila ay magla-lives. Mag-iingay kami buong gabi. O, diba? Ang swerte kaya namin sa mga ano namin, guys, mga employees namin kasi may mga talent. May mga talent sila on the side. Si Ate Aiko, anong talent mo? Uy! Pero yung husband ni Ate Aiko, guys, maganda din ang boses, lalo na pag Bisaya yung kinakanta. So, si Parts naman, nakita nyo, pinasampulan ko na sa inyo dati. Si Parts po ay magaling sa mga instruments. Nako. Pero taken na po yan sila lahat. Huwag kayong mag-alala, guys. Yung mga magagaling, taken na daw eh. Diba, King? Yes po. Taken na. Ako magaling ako kumain. Taken ka na din. Yes. So, nagpre-prepare na si King ng sasakyan, guys, na gagamitin namin papuntang city. And then, yeah. Tara, let's go. Wait lang. Okay, go. Auntie Bujian kasi saying I'm color, but it's a bad word and no one said that to me. Exactly. What's kolo-kolo? They said you're kolo-kolo? No? What? They said what? They said I'm color, but I'm Kolot. not. Ah, you're kolot-kolot. No, I'm not. But mommy used to call you kulit-kulot. But I'm not a baby. You think I'm a baby? Yeah, but it's sweet and nice. No? So I can't call you kulit-kulot anymore. Hmm? So what should I call you lang? Only Calvi. Only Calvi lang? Okay, I'm going to tell them you don't like kulit-kulot now. Okay? Yan guys, oh. Si Madam Ten Gibbs yan guys. Oh. Parang si ano no? Sharon Cuneta. Si Sharon Cuneta at si Gabby Concepcion. Pero in fairness kita nyo naman yung madam ninyo. Oh, what? Oh, si Sir Jerry, Boss Jerry nyo. Oh, di ba? Kala nyo lang mga ano, parang mga royal family. Din sa taas si Ate Ashley. I believe Ashley there is like 5 years old or 4. Apaka-cute, apakataba ng kilik-kilin yan. Ito, 4, 5 na. Oo. 4 tatlo na sila dyan. 5 na sila dito. 5. Oo, Dito tama. na dito. Sila. Silipin natin yung mga bata, be. Sali na si Ningning dito. Where are my children of the world? It's like a school here. Wow. Did you drink medicine, Auntie? Vitamins? Where's Ate Ashley? Naligo? Saan si Ashley gang? Auntie, where's Ashley? Did she shower? Alright guys. Pinawisan ako ng maraming singot dahil hindi ako naligo. Ako'y pupunta lang saglit sa city. At ako'y dadaan sa salon dahil nag-wash off yung kulay ng aking hair dito banda sa may roots. So I have to ask the hairstylist kung anong magandang gawin dyan. And of course, I need to do some business check. And then, kailangan kong bumalik agad dito sa mga bata. Kasi, wala lang. Yun naman talaga yung role ko. Alright, so ginagamit namin tong sasakyan ni Madam Ten Gibbs. Itong apakaliit na tarak-tarak. Ang cute-cute ng aming sasakyan, guys. Bagay na bagay sa aking size. So, dito sa bahay ni Madam Ten Gibbs hanggang sa syudad, around 20 to 30 minutes. Depende sa traffic. Pag walang traffic, mabilis lang guys. Nakukuha lang siya ng 20 or 15 minutes. Bibili ng gamot ni Jericho. Antibiotic niya. Dadaan ako sa gold shop. Dadaan ako sa salon. And I think that's about it. Oh, it's still a busy Saturday morning. At sana okay kayong lahat kung nasaan man kayo. Sa mga OFW natin dyan. Mainit pa rin po ang Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Lalo pa pong umiinit, lalong-lalo na ngayon. Hindi ko alam sa ibang parte ng Pilipinas. Ang alam ko, yung iba, mga Tagaytay, mga Baguio, malamig eh. Pero dito sa Jensan, guys, from the word sun, tutok na tutok yung aming kaarawan. So, let's go. Samahan nyo ako. Pupunta tayo ng city. And I'm back sa Hime Salon, you guys. Shout out nga pala sa mga staff ng Hime. Hi naman kayo dyan. Hi! Nakita niyo na ang the face behind Hime Salon. Dito muna sa akin. Ay, ito. Ay, hasan. Dito. Wala.
Ayun, ha. Yan pala ang face ng Hime Salon. Oh, saan ka dyan? ang nanay po na may-ari ng Hime. Hime Salon, by the way, is from the Japanese word for princess. Ang ganda ng pangalan, no? And of course, our hairstylist for today, si Jeffy. Hello. Shout out. So, alam nyo guys, pumunta na naman ako sa salon today kasi I have few concerns. Pero etong concerns na to, kailangan intindihin natin, no? Kasi yun talagang mahirap kapag we are putting colors on our hair. We need extra love, extra care, tender loving. Ayun. So, anyway, ang concern ko is na wash out yung color. And you guys, hindi ako nagpapa-bleach ng buhok. Yung kulay na nilalagay sa hair ko are just fashion color. And when you say fashion color, hindi kailangan ng bleach, right, Jeff? Fashion color is kailangan talaga ng bleach. Pwede din hindi siya kailangan ng bleach, pero madali lang siya mawash. Yes, tama. Kasi wala kakapitan yung fashion color natin. Kaya nalalabas yung mga browns and reds or any na ilagay natin na color. Iba talaga ba sa professional yung sumagot, guys? Tama. Ako kasi mali yung sinabi ko. Pero anyway, ang nangyari is nag-wash off na siya. Pero okay lang naman sa akin yung pag-wash off niya. Kaso, dahil walang bleach, hindi nadaanan ng bleach ever since yung roots na tumutubo, hindi talaga nag-hold yung color. So, kaya like, medyo mapapansin nyo pag nag-vlog ako ng close-up without my bangs, medyo light color dito banda sa my roots. So, yung option ko lang dyan is either i-bleach siya and patungan ng color. Number 2, patungan lang siya agad ng color, which magwa-wash off pa rin siya. And number 3 is I have to use bangs every single time. Pero may mga oras kasi na ayokong mag-bangs dahil sobrang init. And I am having my Derma, ang tawag mo doon, Derma set, yung Derma cream na binigay sa akin ni Doc Dina ng Calderon. Ayan. So, sometimes I really want to work on my face when it's bare. Kaya bear with me, guys. But anyway, today, since I don't really have that much of an option, what I'm going to do, or what Jeff is going to do right now, is, nag-shampoo na lang ako, guys. Kasi oily talaga, guys. Yung balat ko, guys, sobrang oily. Kaya nga, isa din yan sa sinabi ni Doc Dina sa akin ng Calderon, yung dermatologist, na I have a very oily skin type. And then, to control that oil or sebum, I take isotretinoin. Tama ba? Tretinoin, sorry. Yes, isotretinoin pala. Which is, by the way guys, may natutunan ako about isotretinoin. Sabi ni Doc sa akin, dapat wala ka talagang, hindi ka talaga buntis ha, ganun. Dapat wala talagang baby sa tiyan mo. Sabi ko, Doc, bakit? Kasi yung isotretinoin pala guys, hindi yan pwedeng i-take kapag ikaw ay may planong magbuntis or buntis. Kasi it can makakos yun siya na magkaroon ng abnormalities yung baby. So, ganun katapang yung gamot na yan. And its job is to control the oil in your body. So, sa akin na very oily yung skin type ko, I really had to take that one for 30 days. Actually, 6 months dapat para makontrol yung sebum. Anyway, yun lang guys. Magpapa-blow dry lang tayo and papagupitan ko lang yung aking bangs. Pantay naman yung kilay ko. Oh. Hindi siya pantay. Pag nag-chika ako sa inyo guys, nakataas yung isa. Pero actually, ganyan lang yan siya guys. Normal. Camera shy. Alright, so I'll see you on today's episode. Guys, alis na sila. Basta ha, usapan natin pagdating sa immigration. Dapat ganun kayo kasi may mga visual disability kayo. Ma'am, punta kaming Malaysia. Ay, sorry. Ayaw, sis. Sis, bilan mo ako ng pasalubong, sis, ha? Ano sa'yo, sis? Ref magnet. Ano man yan? Uy, ref magnet. Mag-effort ka naman kahit konti sa akin. Nag-effort nga ako sa iyo eh. O sila, ayos na kayo. Bye-bye. Enjoy, dear. Enjoy, ha. Huwag ka mag-TNT doon. Sumulat ka. Sumulat ka, ha. Mahirap maging OFW. Pasabunot kay Madam 10 Gibbs. Bye. Alis na sila guys. Punta na sila to the moon. Squirt, squirt, broom, broom. Okay guys, sobrang init guys. Tagatak yung pawis natin. Time check, alas 11:47. At ako'y nagsa-sound trip muna. Dahil ako'y kumakain ng lunch. At may nakita ako sa ref ni Madam 10 Gibbs. Napaisip ako kung masarap ba to. So, nag-message ako sa kanya. Alam nyo, one thing that I learned about having sisters.
And having respect for your sisters is to ask permission all the time bago mo pakialaman yung mga bagay-bagay, lalo na pag pagkain yan. So, when nakita akong chocolate cake, ngayon napaisip ako, masarap kaya to? Masarap kaya tong chocolate cake na to? Hindi ko man lang natanong sa kanya yung details, sino yung may gawa ng chocolate na to eh. Chocolate cake. Pero this is how it looks like, guys. Sobrang yummy niyang tingnan. Sobrang yummy niyang tingnan sa malapitan. Tingnan nyo na lang, may mga shaved chocolate siya. Then, meron siyang mga kisses na maliliit o yung chocolate chip. Then, parang ang yummy-yummy niya. Parang napuno siya ng chocolate, guys. Yan nyo naman, guys, oh. What? Ano yan? Ano yan? So, tikman natin to kasi kanina pa ako napapaisip kung masarap ba. And, promise ko sa inyo, guys, nagpaalam talaga ako. Ito, may proof. Ito, nag-message ako sa kanya. Merong proof yan eh. Baka sabihin niyo char-char lang yung akin, mga chika-chika bells lang. Ayan oh, may naka-message dito. Sana yan? Ito. Ayan, sabi ko sa kanya, lami ning chocolate cake ni mo sa ref. Oh, di ba? Nagpa-curious pa yung style ko. Masarap ba to, sis? And then nag-reply siya sa akin. Sabi niya, oo, kana na chocolate, kan-ana. Oh, kan-ana meaning eat that chocolate cake. May dalawang thumbs up pa. So, ito yung kanyang reply. Yan, guys. Ayan. So, kanina ko to, sa kanya eh, sanend. 11:17. Nag-send ako sa kanya. And then, nag-reply siya sa akin 30 minutes later na go ahead pala. Go ahead, dalawang thumbs up. So, ngayon titikman natin together. So, sasama ko kayo sa pagtikim nitong chocolate cake. Dahan-dahanin natin. Ayan. Ooh. Look at that. Gooey. Goodness. Ang kapal ng chocolate niya. Does it taste how it looks? Let's see. Ang sarap. Uy, ang sarap. Yung cake niya moist. Ang sarap. Yan you guys. Apaka-moist ng cake. Ang sarap ng chocolate ganache. Ganache ata ang tawag dito. Ang sarap ng chocolate niya na toppings. Lasang-lasa mo yung chocolate pero hindi siya matamis. Hindi siya ganun katamis na to the point na parang isang subo mo lang ayaw mo na agad. Ayan pa. Masarap siya, madam. Very good ka. Masarap.